at mga kapatid, mga kababayan, ay ang tungkol nga po dito sa paksa na kung saan ay ang pamagat po ng paksa natin yung anxiety o worry-free living o fear-free living, yung ang buhay na walang inaalala at takot, ang buhay na walang alalahanin o kabalisahan o pangangamba, anxiety or worry and fear-free living na exposition po nating itinuturo o pinapangaral hango po sa pagtuturo ni Kristo na mababasa sa Lucas Kabanatang 12. At kahapon nga po ay sinabi natin na ang worry is a failure to understand God's priority. No? Kasi po tayo po ay nilikha ng Diyos. Tayo kanyang ginawa para paglingkuran siya sa kanyang kaluwalhatian to serve His glory. Di po ba? At upang maglingkod sa kanya, yan po ang kanyang layunin. Bigyan ng Diyos ng kapurihan at karangalan. Ang sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at pagkatakot. At ipahayag ng mabuting balita, mamuhay sa paraang karapat-dapat kay Kristo Jesus na tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas sa udyok ng banal na Espiritu Santo. At habang merong banal na prioridad o yung divine priority, no, tayong nauunawaan na ating pong pinagpapasakupan, no, dahil nagpapasakop tayo at ginagampanan natin ang banal na layunin, yung divine priority na yan na nais ng Diyos sa atin. At habang nagpapatuloy ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, natitiyak ko po patuloy na ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Patuloy na ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo, abot-abot na biyaya at pagpapala. Ang sabi nga sa Biblia, susustentuhan tayo ng Diyos, susuportahan tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos, at patuloy na aalalay sa atin ang Diyos hanggang sa katapusan ng kanyang layunin sa ating mga buhay, hanggang sa dulo o hanggang sa wakas ng kanyang plano sa ating mga buhay. Alam nyo po si David, ganyan po ang nangyari sa kanya. Mababasa nyo sa Gawa 10, ang sabi doon, nung maisukatuparan na ng Diyos ang layunin niya sa buhay na David, siya po ay kinuha na ng Panginoon. Ikalawa, ano po ang ibig sabihin ng